Ka-Express, breaking news sa mundo ng Philippine basketball. Kai Sotto, ang 7'3 cornerstone ng Gilas Pilipinas, ay iniulat na kinukonsider ang pagpasok sa isang USNCAA Division I program bilang susunod na hakbang bago muling sumubok para sa NBA. Yes, tama ang narinig mo. Matapos ang kanyang solid comeback sa Japan B-League, posibleng tahakin ni Kai ang collegiate route sa US bilang strategic stepping stone patungo sa ultimate NBA dream. Para sa maraming mga fans, ito ay nakakagulat pero intriguing development. Historically, si Kai ay isa sa mga pinakaunang high-profile Pinoy prospects na lumihis sa traditional US college path noong 2020 nang piliin niya ang NBA G-League Ignite kaysa NCAA offers tulad ng Georgia Tech. Ang desisyon na yon ay nagbigay sa kanya ng professional exposure laban sa elite prospects. Pero ngayon, tila binubuksan muli ang posibilidad ng college basketball, isang ruta na maaring magbigay ng structured development, national television exposure at high-level competition laban sa top US big men. Sa kasalukuyan, nasa Japan B-League si Kai kasama ang Koshigaya Alphas para sa 2025-26 season. Ang kupunan ay may 22-14 record sa B2 division at patuloy na lumalaban para sa promotion spot papuntang B1. At mula na bumalik si Kai nitong February matapos ang halos isang taong ACL rehabilitation, malinaw ang epekto niya sa team. Sa kanyang unang mga laro post-injury, nag-average siya ng 17.5 points at 12 rebounds kada game, kabilang ang dominanteng 20 points and 14 rebounds performance kontra Levanga Hokkaido. Hindi lamang iyon, naabot din niya ang 1,000 career B-League points milestone sa isang malakas na slam dunk. Patunay na wala ng bakas ng rust sa kanyang laro. Ang ACL injury noong early 2025 ang isa sa pinakamalaking hamon ng kanyang career. Halos isang taon siyang nag-rehab sa pagitan ng Pilipinas at United States bago tuluyang maklear pa para sa full contact basketball. Maraming nagtanong kung maibabalik pa ba niya ang explosiveness at lateral mobility, lalo na para sa isang 7'3" center na heavily dependent sa footwork at timing. Ngunit ang kanyang comeback performances ay nagbigay ng malinaw na sagot. Bumalik siya ng mas matured, mas disciplined, at mas efficient sa loob ng court. Ngayon, kung totoo ang reports na kinonsider niya ang NCAA Division I path, ito ay maaaring bahagi ng mas mahabang strategic plan para sa NBA eligibility at exposure. Ang pagpasok sa isang high-level collegiate program ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong makaharap ang mga future NBA prospects sa isang structured, competitive environment. Bukod dito, ang NCAA system ay kilala sa skill refinement, strength development, and national media visibility, mga factor na maaaring magpalakas pa ng kanyang draft or signing stock. Timing-wise, ang B-League season ay magtatapos sa May 2026 na posibleng magbigay ng window para sa transition. Kung pipiliin niya ang NCAA, maaari siyang magsimula sa Fall 2026 collegiate season. May alternative route rin na NBA Summer League sa July 6 to 17, 2026. Ngunit, kung mas pipiliin niya ang mas long-term development, ang college path ay maaaring maging mas strategic kaysa immediate short-term NBA exposure. Para sa Gilas Pilipinas, may halo-halong emosyon ang balitang ito. Sa nakaraang FIBA qualifiers, natapos ang national team ng 2-2 record, kung saan ramdam ang kakulangan ng tunay na 7-foot interior presence. Sina Junmar Fajardo, Quentin Mayora Brown at iba pang frontline options ay nagbigay ng solid effort. Ngunit iba pa rin ang defensive ceiling kapag si Kai ang nasa paint. Kung sakaling mag-overlap ang NCAA commitment sa July 3 FIBA window laban sa New Zealand, maaaring maapektuhan ang kanyang availability. Sa player pool context, mahalaga si Kai bilang long-term anchor ng Gilas system. Kasama ni Justin Brownlee, Dwight Ramos, CJ Perez and Scottie Thompson, kompleto ang perimeter depth ng team. Ngunit ang tunay na interior ceiling ay nakadepende sa kanyang presence. Kaya para sa ilang fans, ang posibleng NCAA stint ay maaaring pansamantalang setback sa immediate national team duties. Ngunit long-term gain para sa mas malakas na Kai sa future tournaments. Online reactions ay overwhelmingly supportive, ngunit may konting pag-aalala. Maraming fans ang proud sa kanyang maturity at willingness na maghanap ng pinakamahusay na development path. May ilan din nagsasabing ito ang tamang panahon upang mag-invest sa sarili niyang growth matapos ang injury comeback. Ngunit may bahagi ng Gilas Nation na nangangamba na baka mas lalong mabawasan ang kanyang availability sa international windows.
Strategically, ang NCAA Division I competition ay magbigay kay Kai ng regular high-intensity games laban sa athletic and physical American bigs. Eksaktong uri ng kalaban na kakaharapin niya sa NBA. Ang structured training schedules, weight programs, and coaching system sa college basketball ay maaaring magpabilis ng kanyang readiness para sa professional return. Sa edad na 23, nasa tamang window pa siya para sa ganitong refinement phase. Isang mahalagang factor ay eligibility rules para sa international players. Dahil sa kanyang professional history sa G League and overseas leagues, magiging komplikado ang NCAA pathway at mangangailangan ng compliance sa amateurism guidelines or posibleng special considerations. Sa ngayon, wala pang finalized commitment or official announcement mula sa kanyang camp o sa Samahang Basketball ng Pilipinas. Ngunit ang fact na kinoconsider ito ay nagpapakita ng proactive planning sa kanyang career. Sa mas malawak na perspective, ang ganitong desisyon ay maaaring magtakda ng bagong blueprint para sa Filipino prospects. Ipinapakita nito na walang iisang ruta patungo sa NBA. Maaaring dumaan sa professional league sa Asia, mag-rehab mula sa injury, at bumalik sa collegiate system kung kinakailangan. Lahat bahagi ng mas mahabang journey patungo sa ultimate goal. At para sa Gilas Nation, ang tanong ngayon ay simple ngunit mabigat. NBA bound na ba talaga si Kai Sotto? Kung ang NCAA stint ay magiging tulay para sa mas prepared at mas physically dominant na version niya, maaaring ito ang pinakamatalinong hakbang sa puntong ito ng kanyang career. Ngunit kung immediate impact sa national team ang pag-uusapan, kailangan ding timbangin ang schedule conflicts at availability. Sa huli, ang malinaw ay ito. Si Kai Sotto ay hindi lamang basta nagbabalik mula sa injury. Siya ay nagpaplano para sa susunod na level. Mula Japan B-League dominance hanggang sa posibleng NCAA Division I competition, bawat galaw ay tila bahagi ng mas malaking blueprint. Ang decision ay maaaring magbago ng trajectory hindi lamang ng kanyang personal NBA dream, kundi ng buong landscape ng Philippine basketball development. Habang hinihintay ang official na confirmation, isang bagay ang sigurado. Ang mata ng buong Gilas Nation ay nakatutok. Dahil sa bawat hakbang ni Kai, dala niya hindi lamang ang sariling pangarap, kundi ang kolektibong pag-asa ng Pilipinas na muling makakita ng Filipino big man sa pinakamalaking entablado ng basketball sa mundo. Sa kabuuan, ang posibleng paglipat ni Kai Sotto sa US NCAA Division I bago muling sumabak sa NBA ay hindi simpleng pagbabago ng direksyon, kundi isang calculated na hakbang para sa mas malaking layunin. Matapos ang matagumpay niyang comeback sa Japan B-League at patunay na fully recovered na siya mula sa ACL injury, malinaw na handa siyang itaas pa ang antas ng kanyang laro. Ang collegiate route ay maaaring magbigay sa kanya ng mas matinding competition, mas structured na development, at dagdag exposure na mahalaga sa NBA journey. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.